Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagsaserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, bumabati ng isang mapagpalayang tanghali sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating masisipag, masisikap at mapagmahal na mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. At ako po si Amihan, ang kumari niyong PAK o PAK, pinaglalaban ang katotohanan. PAK, Wow, next naman. Diba? Yeah, Samahan niyo po kaming patuloy na labanan ang talamak na disinformasyon at misinformasyon ngayon. Ayan, tama. Samahan nyo kami sa ating episode 35 ngayong November 12, 2023. Patuloy nating hukayin at aralin ang 16 years of history ng Radyo Migrante. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang awit na ginugunita, ang Ampatuan Massacre. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapapakinggan natin ang mga dating miyembro ng Radyo Migrante na sina Marco Luciano, Rhea Gamana at Jason Reyes. Hindi rin makukumpleto ang ating episode kung wala tayong current and latest community listings sa GTA. Ayun, napaka-exciting naman mga dating Radmig collective and miyembro. So, for this episode, actually mga ka-Radmig, we wanna let you know na we removed some of the segments para mas mahaba ang oras sa Pinoy Tayo segment. Ayan, so sige, simulan na natin. Para sa ating top 3 news this week. Para sa unang balita, mula sa Rappler, House oust Arroyo, Ungab as Deputy Speakers. Noong ika-7 ng Nobyembre, na-oust o inalis si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Arroyo at ang Davao 3rd District Representative Isidro Ungab bilang mga Deputy Speakers. Ani ni Jose Dalipe, ang House Majority Leader, na ang punot dulo daw nito ay ang hindi pagpirma ng dalawa sa House Resolution 1414 bilang suporta kay Romualdez matapos tirahin ni Duterte ito dahil hindi napagbigyan o dininay ang request ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng confidential funds. Nako, nag-aaway-away na nga ang mga naghaharing uri. Pero kung tutuusin at kung tama nga ang sinabi ni Dalipe, valid ba na rason na alisin ang mga deputy speakers dahil lamang hindi nila sinuportahan ang speaker ng House of Representatives? Naku, magandang tanong yan, Tita Julie. Oo. So parang nawawala na talaga yung unity ng gobyerno, no? Pero nga, kung tutusin, kung titignan, ang pag-aaway nito, sino ba talaga yung naiipit? Siyempre, yung taong bayan, no? O yung masa na naman ang talo. Dahil hindi na naman nabigyan pansin yung mga pinakamahalaga at mas mahalagang pag-usapan ngayon, kagaya ng lumalalang kahirapan, pati na rin ang pagtaas sa mga presyo. Magandang mga points yan, mga karadmig. At para naman sa pangalawang balita mula sa Bulatlat, Philippines continues to decline in global press freedom rankings. Ayon sa Global Impunity Index of the International Watchdog Committee to Protect Journalists, ang Pilipinas ay mayroong worst record sa paghuli o pag-prosecute sa mga pumapatay ng mga journalists. Nabalitaan din natin na nito lamang ika-5 ng Nobyembre, binaril ang isang journalist na si Juan Humalon o kilala sa pangalang DJ Johnny Walker habang ine-air niya ang kanyang programa sa 94.7 Calamba Gold FM. Maaring hindi explicit o tahasan yung mga komento ng ating presidente laban sa mga critical na grupo o mga journalist. Unlike noong si Duterte na harapang nire-red tag o sinasabing papatayin niya ang mga tumutuligsa sa pamamahala niya. Pero kung titingnan natin, wala namang nagbago. Patuloy pa rin na delikadong lugar ang Pilipinas para sa mga journalist na nais lamang magpahayag ng katotohanan. Oo, talagang makikita talaga natin dito yung culture of impunity kung tawagin. Ang lalo pang nakakatakot dito talaga ay makikita yung pagpatay ginagawa sa broad daylight, talagang maliwanag. Kasi alam nga nila na hindi sila mapaparusahan, kaya dapat talaga patuloy ang panawagan ng bawat isa na magkaroon ng hustisya laban sa mga pagpatay sa mga journalist, pati na rin yung mga presahang pagkawala ng ating mga aktivista. Ayan, at alam nga natin na si Juan Humalon ay
now is the fourth journalist na pinatay sa panahon nitong ni Marcos Jr. And ayon sa NUJP, ang recorded din na mga pinatay na journalist since 1986 ay umaabot na po ng 198. At ngayon, para naman sa pangatlo at huling balita, mula sa Pinoy Weekly, confidential fund ng DICT labag sa COA guidelines. Isa sa 5 ahensya na hindi nabigyan ng confidential funds ay ang DICT o ang Department of Information and Communications Technology. Ayon sa DICT, kailangan nila ng 300 million na confidential funds para daw sa national firewall at sa pagsasanay ng kanilang mga eksperto para daw paigtingin ang cyber border upang maiwasan ang cyber attacks. If we remember mga karadnig, nagreporta kami nung maybe few weeks ago na na-hack itong ang PhilHealth. So ano bang masasabi niyo dyan mga karadnig? Naniniwala ba tayo na kailangan nila ng 300 million na confidential funds para paigtingin yung cyber border? Well, halos lahat ng ahensya ay gusto ng confidential funds. Isa sa mga dahilan ay hindi kasi talaga ito ino-audit o kumbaga hindi maku-question kung saan nila ginamit yung pera. Oo, talagang maganda rin i-highlight na yung isa sa mga nag-question nito ay si Raul Manuel, yung representative ng Kabataan Party List. So ayon kay Manuel, kung ang dahilan lang naman ay ng confidential funds na hinihingi ng DICT ay para labanan ng mga cyber criminals, pwede namang hindi confidential funds ang gamitin dito. So ito na naman, isa na naman itong patunay na kailangan nating tumayo, magsalita, pati na rin questionin ang mga ganitong aksyon o agenda ng mga iba't ibang ahensya. Tama, dahil yan din ang pondo galing sa taong bayan yan. So dapat pag ginagamit yan, merong dahilan at dapat meron ding transparency. Ayan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo mga balita at ngayon naman, lumubog tayo sa kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako si Amihan. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Handog namin ngayong linggo ang isang awit na ginugunita ang Ampatuan Massacre na nilikha ni Rochelle Faye Marie Morales, anak ng isa sa mga biktima. Ang Ampatuan Massacre o Maguindanao Massacre ay naganap noong Nobyembre 23 noong taong 2009. So nagresulta ito sa pagkamatay ng 58 katao kabilang ang 32 mamamahayag. Na ginawa ito kabilang sa pinakamasamang kaso ng karahasan na may kaugnayan sa halalan ng bansa. Ito rin ang isang single worst attack on media workers on record. Wag mong kalimutan ang nakaraan, ang sigaw dumadaloy pa rin sa lalamunan. Kahit tagal na nang hinintay, pero di kailanman sumuko. Ilang beses mang nadapa, ilang luha mang tumulo, at maubos man ang hangin, ay pilit hihinga. Kailanman hindi titigil hanggat aking makita ang tanging samo. Iukit ang mga kwento,
Ilang taon na naman bang hihintayin? Muli, ako si Amihan. Lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino. Dito lang sa Radio Migrante 105.5 FM. Ayan, at didiretso na po tayo mga karadmig sa ating Pinoy Tayo o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang mga talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Kasama natin ngayon ang mga dating producers and host ng Radyo Migrante. Please welcome Marco Luciano, Rhea Gamana, and Jason Reyes. Welcome po sa Radyo Migrante. Sige, pakibati na lang po ang ating mga listeners and ipakilala nyo na rin po ang inyong sarili. And kung kailan kayo naging parte ng Radyo Migrante. Yes. So, salamat din, Wayne, at saka sa Radyo Collective for inviting me and the other alumni of Radyo Migrante, ano. Salamat dun sa actually congratulations dun sa inyo dahil you continue to do the work, the important work that community radio, which is Radyo Migrante, does for the mass movement, which is very integral. So congrats at palagi kaming nakikinig actually ng mga recent episodes. Bale, so sa tanong kung kailan ako naging bahagi ng Radyo Migrante. So I think earlier we were saying na Radyo Migrante actually started way before even we started yung organization that I was first a part of, which was Anak Bayan Toronto in 2012. So there was Radyo Migrante even before then. It was run by Migrante members out of York. Maraming salamat, Jason. Welcome lang natin si Kuya Marco, kakasali lang dito sa ating Zoom. Hello po. Hello, Marco magandang Luciano hapon. in the house. Salamat. Kuya, kung okay lang po, kakasimula lang po namin, kung pwede nyo lang pong batiin ang ating mga tagapakinig at pakilala nyo na rin po yung sarili nyo at kung kailan po ba kayo naging host or producer part of Radyo Migrante para alam ng ating listeners. Sige, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Marco Luciano. Nasa Alberta na ako ngayon, dating taga Toronto, isa sa naging producer ng Radyo Migrante. Matagal na to, no? Siguro sinimulan namin na ang Radyo Migrante noong 2007 and it was initially nagkaroon ng space sa 105.5 pa noon, no? CHRY, I think, at inoffer, no? Ang spot sa isang parang talk show. Agad syempre nating sinunggaban ito along with two non-Pinoy friends. So initially, the idea is to talk about migrants, migration, bring the radio out in the community, yun, no? And then of course, I'm really happy na, marami nang naging producer, and of course, still, up and running ang Radio Migrante. At syempre, salamat sa iyo and mga bagong producers na keeping it relevant up until now. Ayun, thank you po, Kuya Marco. How about you, Ate Rhea? The floor is yours. So, magandang hapon, Waynes, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Migrante sa Vibe 105.5 FM. At maraming salamat, no, dahil inimbitahan niyo ako sa isang napaka-special na episode ng Radyo Migrante. It's actually 16 years na, no? Gaya ng sinabi ninyo, so I'm very honored to be a part of this journey, no, with Radyo Migrante. So ako po si Rhea Gambana. Nag-umpisa ako sa Radyo Migrante as a contributor noong 2012, no. So from that period nag-training ako sa loob ng mga ilang buwan. And then by the end of that same year, naging producer ako ng Radyo Migrante. So umattend ako lumahok ako doon sa isang women's training show ng CHRY, no? To train women, potential women producers. So naging bahagi ako doon. And then from then on, from programmer, naging producer, and then that continued on for 10 years.
So from 2012 to 2022. Nagumpisa ako also as being a part of Anak Bayan Toronto. And then from then on, dala-dala ko na yung prinsipyo, no? Doing the work in the community and at the same time doing the work dyan, no? Sa Radyo Migrante. So yun, that's me in a nutshell. Wow, Ate Rhea, 10 years. Talagang nakaka-inspire. And I think from all of your responses, talagang natutunan namin na napakatindi ng paninindigan ng mga miyembro ng Radyo Migrante to really want to push this forward and make sure that it continues. So let's look back a little bit, Bakit ba umusbong ang Radyo Migrante? Why was it necessary to have this community radio show para sa ating mga kababayang Pilipino? Wala kasi walang venue for migrants, no? General to. Filipinos, non-Filipinos na magkaroon ng space and venue to talk about migrants and migration in general. At that time, there's also many Filipino migrants, specifically caregivers in the Toronto area that needed, we thought that needed a space for them to talk about their issues. So nung we put together a concept paper, we brought it to the station manager, and finally we got a show that's half an hour every 2 weeks. Yeah. Oh, so 30 minutes every other week, bagong kaalaman yan sa akin. I'm sure para din sa iba. Very interesting. How about you, Jason? Anong masasabi mo? Yes, yung entry point ko at nung cohort namin was at the time where there was already Radyo Migrante. Pero it helped in developing yung youth, the new youth in 2012 who were part of the first chapter of Anak Bayan here in Toronto, actually in Canada. I think ang parang happy moments na alala ko was when we would do Pulso ng Migrante. Kasi merong pressure talaga na kausapin talaga yung masa on the street. So I recall, I think they're still on YouTube some of the episode or Pulso ng Migrante like clips. So those are one of the things that we learned concretely during our time. Ikaw, Ate Rhea, may dadagdag ka ba? Mm-hmm. So kasi during that time, may matinding pangangailangan talaga for alternative radio. There's always that need, no, for alternative radio dahil nga this is something that you don't usually hear sa himpapawid, no. You don't usually hear this sa airwaves. Kaya dahil mostly monopolize siya ng mainstream media, no. May pangangailangan dahil ang kwento, no, the stories that you hear sa Radyo Migrante, ito yung kwento ng mga tao na siyang dahilan kung bakit nag-e-exist ang Radyo Migrante, kung bakit mula noon hanggang ngayon nandito pa rin ang Radyo Migrante. Sana nag-enjoy kayo mga karadmig. Ipagpapatuloy natin ito after the break. Napaka-solid talaga ng basis ng existence of Radyo Migrante and also shows kung bakit to this day it still is very active on the radio because there is still a need to highlight the voices of migrant workers as they are still continuing to face discrimination and exploitation in their workplaces, and also just to highlight kung ano pa yung iba't ibang klaseng realities of ng buhay ng mga Pilipinong nasa diaspora. Moving on, ano ba ang mga successes and highlights ng Radyo Migrante nung panahon na kayo ay parte ng collective? Ano ang mga naitagumpay ng Radyo Migrante para sa Filipino migrant community dito sa Toronto or if you want all over Canada? Sige, Kuya Marco, pwede po kayo mauna. I think marami yung the fact na nagkaroon tayo ng space, no, sa broadcast radio ay talagang tagumpay na yan. Para sa akin, tagumpay na yan. And radio in particular, I like radio, no? It's still, I think, relevant and still a very creative way of communicating. Some of the victories really is bringing the migrant discourse, no, and our analysis
to the radio station itself, no? Paano ba natin tinitingnan yung migrasyon? And I remember the management, the leadership at 105.5 at that time. We were able to actually go to an IMA, an International Migrants Alliance convention in Greece, and brought interview global migrants, no, from the IMA conference in Greece. I was there along with another producer, Matt. We went there with a whole bunch of equipment and just interview a lot of folks, and I think it's the first time also for the radio station to hear, you know, migrant stories from the world, all over the world. And for me, one of the turning point and critical moment for Radio Migrante is the shift of Radio Migrante from a general migrants issue to a Filipino show, no? And I think that's around 2009. From general programming to actually Filipino focused, no, that carries on, you know, the National Democratic Program and messages. That's the turning point, and also I think being able to start a training program, no, for Radio Migrante. Okay. So in terms of the successes or highlights, not just being a journalist as part of it, pero kasi collective siya eh. So as a collective kasi napakarami ng katagumpay, pero gusto kong i-highlight yung iilan, no? So during sa time namin sa radyo, yung buong collective kasi nanalo siya sa National Campus and Community Radio Association or yung NCRA as winner for the third language category. Hindi naman natin may pagkakailan, no? Ang Radyo Migrante ay isang spoken word program na mostly talagang ang language is Filipino, no? Ang topic kasi na sinubmit natin during that time is yung defending press freedom in the Philippines. Kung saan ginest natin doon yung the late National Union Journalist of the Philippines President na si Nonoy Espina. Siya ang ating nakapanayam during that time, at siguro nakita ng NCRA or nakita ng yung panel mismo na nagja-judge, no, doon sa mga entries. Nakita siguro yung kung gaano katindi yung pangangailangan na depensahan yung press freedom o yung malayang pamamahayag sa Pilipinas. You know, these awards, for whatever they represent, I think is a representation nung hard work nung mga producers, ng mga co-hosts. So yon. And then on the whole, like what Marco said, I think the reason why Radyo Migrante exists today and it continues to flourish, kasi hindi siya nawawala dun sa orientation niya. Yung orientation niya is it is part and parcel of the mass movement. You know, it talks about, it is essentially the medium of the mass movement in terms of in the broadcast field. So for as long as it remains to be true to itself in terms of its orientation, it's always going to be relevant, diba? And I think even we can talk about the need for how do we counter propaganda by imperialism today, diba? We are bombarded by one-sided media and news that is representing the interests of capitalism and imperialism. So I think Radio Migrante does the opposite, right? So I think that's why, I think para sa akin, yun yung ultimate highlight at ultimate achievement niya to this day. I mean, ideally sana yung media bias siya doon sa mga stakeholders niya, yung mga marginalized and underrepresented sectors na kung saan sila ay nagre-rely doon sa ating pagbabalita na parang pawang katotohanan lamang, no? Kailangang mapangalagaan ng gusto, hindi lamang ng mga journalists at saka ng mga media practitioners in general, kundi yung mga tao mismo. Kailangan
kailangan yung tulungan, no, ng komunidad at ng mga media practitioners na depensahan, pangalagaan at protektahan yung malayang pamamahayag o tinatawag na press freedom sa Philippines. Tapos kung naalala natin, merong kampanya noon, no, na Justice for Mushroom 4 campaign, na pinalarga noon ng Migrante Ontario, no? Yes. Yes, naalala mo yun, Wings, no? So, Mhm. nakapanayan natin yung 4 sa mga magigiting na mga organisador na Migrante Ontario na siya ding malaking bahagi ng kampanya ng Justice for Mushroom 4. So ito yung nilabas natin yung kwento nila, no? Ang tapang na nailabas natin yung kampanyang yun, nailabas natin yung kwentong yun doon sa BX3 Exchange Impact episodes. Siyempre, hindi may pagkakilang, may takot, no? May takot, may bahagyang takot, pero kasi yun nga na-realize ng ating mga, yun nga, yung mga organisador, no? Yung sa Justice for Mushroom 4 campaign na hindi pwedeng makulong sa takot. I'm very proud, no? Personally, no? Sa kanila, and of course the collective is very proud of them for telling their stories despite the challenges that they were facing during that time. Umabot yun sa ibang bansa, no? Yung kanilang kwento, maraming humanga sa kanilang istorya, maraming nagpahayag ng kanilang suporta, no, sa kanila, no, sa mga organisador at sa kanilang tapang na ilabas yung kanilang kwento. Ayun. Salamat Kuya Marco, Kuya Jason, and Ate Rhea. Talaga napakarami ng naabot at natagumpay ng Radyo Migrante. But just like what you said, Jason, ang atake rin, no, sa mga mamamahayag has also been very intense in the past years. I mean, all throughout time, lagi silang naatake ng mga estado o forces of the state. And even just like recently, nitong November 5 lang, nabalitaan nga natin na isang broadcaster sa Pilipinas ay pinatay siya habang nagbo-broadcast siya. Talagang napaka mapanupil ng estado sa Pilipinas. And with that, we wanted to ask kung kayo ba, meron ba kayong any experiences o nakaharap na mga panganib habang kayo ay parte ng Radyo Migrante at still continuing the work even with those threats that you faced? Sige, Marco, kung meron kang mai-share. I guess being with Radio Migrante is not necessarily as dangerous as our comrades back home na talagang they are faced with outright violence and red tagging, no? Pero hindi rin naman ibig sabihin na hindi nate-threaten, no, tayo. Specifically on what we broadcast, no? The more we broadcast the truth, the more we get censored, no? And that's a type of violence, against those that are trying to pursue the truth. So I think importanteng ipagpatuloy, no, yung pagiging true doon sa ating vision dyan sa Radyo Migrante, specifically around paglaban, no, doon sa censorship, paglaban doon sa current red tagging, no. While I was not subjected, no, to outright threat. Iba rin naman noon, no, noong 2007 until I left noong 2011. Pero hindi ibig sabihin na tuloy-tuloy, no, yung ating atake sa mga mamamahayag. And I think it's important to note that meron din namang mamamahayag, ang mga kapitalista, no? At sila ay talaga namang they're paid, they're well paid, they're well trained, at ito yung ating kailangan din harapin, no?
na tayo ay mamamahayag ng bayan, no? We're people's broadcasters, at importante na we know where we stand, because ito lamang naman ang magdadala sa atin, no? At magpapatagal ng ating mga adhikain sa broadcast, no? At propaganda, ika nga. Kayo po, Ate Rhea, ano pong masasabi ninyo? Doon sa una mong tanong, kung may mga threats, mga challenges, syempre meron. Hindi may kakaila na yung red tagging ay mula noon hanggang ngayon ay unfortunately patuloy pa rin, no? Patuloy pa rin sa paghasik ng lagim nito. Hindi siya maiwasan dahil hanggat nagpapatuloy tayong magbalita ng pawang katotohanan lamang at ibinabalita ang tunay na nagaganap sa ating mga komunidad, sa Pilipinas man o dyan sa Canada, ay meron at merong red tagging. Isa siyang masaklap na katotohanan, pero kasi kailangan siyang harapin dahil paano yung ating mga stakeholders, paano yung ating mga marginalized and underrepresented sectors ng ating society, paano sila kung hindi tayo magpapatuloy ng ating pagbabalita, no? Apektado kasi tayong lahat kung ano man yung nagaganap sa kapwa natin migrante sa Canada, sa Toronto, at sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Dahil kasi kung ano man ang mangyari, Pilipino tayo We really can't deny the fact that we're Filipinos, and dapat may pakialam tayo. Dahil tayo kasi mga Pilipino, isa tayo sa mga highest remittance senders, no, sa Pilipinas. Kaya malaki ang ambag natin sa ekonomiya ng Pilipinas, no? Kaya kung saan pa dapat may say tayo, dapat lang na makialam tayo dahil tayo ang nagpapalutang sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil kung wala yung ating mga remittances bilang mga overseas Filipino workers in general, nasaan ang ekonomiya ng Pilipinas? 'Di ba? I mean, talagang sasaid siya, no? Kaya tayo yung parang may economic power, and then at the same time, tayo kasing mga OFWs, we're able to see from the outside, no? Kasi sa labas ng Pilipinas, we're able to see the comprehensive picture of what exactly the Philippines look like sa punto de vista ng mga migrante. Paano ba natin nakikita ang Pilipinas na nasa labas tayo ng Pilipinas, no? Kahit ano man ang mangyari, tuloy lang tayo. Tuloy tayo. Kasi kung hindi tayo magpapatuloy, paano yung ating mga tagapakinig, no? Paano na lang sila, no? Kung hindi tayo magpapatuloy sa ating ginagawa. Ayun. Kung meron na lang tayong huling mensahe sa ating mga tagapakinig, o kung meron kayong message or advice para sa mga new members, current and also future members of Radyo Migrante, kung meron kayong maiiwan na advice or message. At kung meron din kayong mensahe sa mga nakikinig, dahil I'm sure they missed your voices as well, lalo na sa inyo na matagal ding naging host ng Radyo Migrante. Sige, Marco, you can start. Una, salamat sa iyo for inviting, inviting me, inviting us, and hindi nakakalimot, doon sa historical relevance ng Radyo Migrante. I think for me, what's important ay yung patuloy ng pagtangan, ng Radyo Migrante sa what we call in organizing mass line. Ito ay importante sa patuloy na yung binabanggit ni Jason kanina. The only way we can be relevant is if we adhere to the needs of the masses. Continuing advice to those that will be interested in being part of Radyo Migrante is that Radyo Migrante is just a venue, a space for our movement to grow, and I hope that people get interested, you stay relevant, and you stay revolutionary. Yun, thank you, Kuya Marco. Sige, Kuya Jason. Yeah, yun din. Congrats dahil continuing and thriving yung radyo. Yeah, I think gaya ng sabi ni Marco,
Para sa akin, radyo is a cultural work siya, di ba? And we always say that culture goes hand in hand, or it's impacted, or actually it's directed by kung ano yung kaayusan na namamayagpag ngayon. Obviously, ang kaayusan ngayon is yung it's a capitalist or an imperialist, di ba? Kung nakaayusan. So therefore, what's prominent is yung interest ng mga kapitalista. So obviously in that sense, talagang kumbaga nakaano tayo, we have the not only the responsibility, but it's our duty to promote the opposite of that, which is the culture of people's resistance. So congratulations sa mga kasama, we look forward to many more episodes. Ikaw, Ate Rhea. Mensahe sa mga tagapakinig. Walang iba kundi maraming salamat po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig ng Radyo Migrante, na walang humpay po na suporta po ninyo sa ating Radyo Migrante. Kayo po kasi ang naging inspirasyon po mula noon hanggang ngayon kung bakit patuloy na namamayagpag ang Radyo Migrante sa loob ng 6 na taon. 6 na taon na pong umiere ang ating Radyo Migrante. Kaya po, maraming salamat po, at sana po, patuloy nyo pong suportahan ang ating Radyo Migrante. Yun po, patuloy nyo sanang suportahan itong trabaho ng ating Radyo Migrante. Dahil kung wala po kayo, mga nakikinig po at mga sumusuporta, wala din po ang Radyo Migrante. Advice o payo sa bagong Radyo Migrante Collective, ipagpatuloy niyo yung ginagawa ninyo. Hindi niyo maiiwasan na merong black propagandang umaaligid-aligid sa inyo. Again, hindi siya maiiwasan dahil patuloy kayo maglalabas ng pawang katotohanan na kwento, na istorya. Pero kailangang handa din kayong harapin ito at patuloy kayong manindigan at the same time. Lumabang kayo ng tama, ipakita ninyo sa taong bayan na tama ang ginagawa ninyo, at ang taong bayan mismo ang tutulong sa inyo kung paano nyo malalampasan ang mga pagsubok ngayon at sa haharapin nyo pang mga pagsubok sa darating na mga araw. Kaya maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa akin. Ayun, sobrang naramdaman namin ang mensahe ninyo, Ate Rhea. Mukhang may gustong i-share si Tito Rick. Ay, Tito Rick! Maraming salamat. Surprise guest! Kabats ko itong si Tita Rhea. Yes, So, oo nga. Ayan. So, hindi yun lang yung gusto kong sabihin. Okay lang na totoo yun, nasa likod yung taong bayan, nasa likod yung Pero ang point din kasi nakatrabaho ko itong si Rhea ng matagal, at saka nakakatrabaho ko ngayon kayong lahat na nasa staff. Parang ang point lang lagi namin napapag-usapan to ni Rhea, yung question ng for whom, Yun naman yung driving force dun sa patuloy na commitment sa radyo, sa gawain ito, sa kabila ng lahat. Kaya may red tag dyan, kaya wala, patuloy yung pagtutulak natin ng mga programa, mga episodes, dahil maliwanag sa atin kung para saan yung ating prinsipyo ng patuloy na paglilingkod sa sambayanan. Yun lang po. Ayun. Ang ganda naman ng surprise visit. Sana na-enjoy mo ang sorpresa. Oo nga Nagulat ako, narinig ko na si Tito Rick Yeah. Naku, pero it's very good. It's a pleasant surprise. Yeah. Na-miss kita, Tito Rick, ha? Okay. Siyempre, ganun din. Yeah. Napakasaya. Maraming salamat, Ate Rhea, sa pagbabahagi ng iyong kalaman, ng iyong karanasan, at ng inyong mga advice. Napaka-importante sa amin na makausap kayong mga dating miyembro ng Radyo Migrante
most of us, bukod kay Tito Rick and kay Kuya Louie, most of us have only started in the past year. So we are all digging up for previous episodes of Radyo Migrante, previous photos, articles. We're trying to learn kung ano ba ang ugat ng Radyo Migrante para alam namin kung saan siya papunta, and we can always check during our assessments if we are, as Kuya Marco said, if we are adhering to the mass lines. So meron namang so napaka-importante sa amin itong conversation dahil sa it reminds us of the root of why we're here, why we're doing it, and why it needs to continue. So pinag-iisipan rin namin how it can continue for 16 more years, and then by then we'll interview you again after 16 years, and we'll have another conversation sa importansya ng community radio show para sa ating mga migrante. Ayun. So maraming salamat Kuya Mark and Kuya Jason. Maraming salamat. Salamat, Waynes. Thank you so much. At dyan po nagtatapos ang aming interview. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happening sa ating community, naririto ang mga event and announcements. Sa darating na November 26, 12 p.m. hanggang 6 p.m. magkakaroon po tayo ng Pasko sa Kultura na gaganapin sa 1352 Lakeshore Road, East Mississauga. Ang Pasko sa Kultura ay isang Filipino Winter Arts Festival na ipinagdiriwang ang Filipino-Canadian identity, arts at culture. Free ang admission nito. At kung gusto nyong mag-avail ng ticket, pumunta lamang sa aming Instagram at Radio Migrante. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radio Migrante? Halina't sumali sa Radio Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, interviewers, co-hosts, editors, and social media coordinators. Message nyo lang kami sa aming Instagram, Facebook o email. Mahahanap nyo kami as Radio Migrante o Radio Migrante Toronto. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan mapag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagtataguyod ng karapatan ng mga bata. Ayan, huwag nyo kaming mamimiss kasi next week nandito na naman kami para sa inyo mga kababayan. Sabay-sabay nating siyasatin at saliksikin ang kulturang Pilipino. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Dahil bukas ay simula na naman ng hindi maiiwasang pagbabanat ng buto at ng patuloy na pakikipagsapalaran para sa ating mga mahal sa buhay na umaasa sa atin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Marco Luciano Reagamana at Jason Reyes, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat, sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, buhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas! Wow!